Nung pagkaupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, napataas yung magandang imahe ng pulis. Pero ngayon, parang nakikita ulit natin, based na rin sa mga komento, parang bumababa na naman. Meron bang nakita si Pastor kung paano, ano bang pamamaraan para mapanumbalik yung tiwala ng taong bayan na hindi na sila matakot kay mamang pulis? Welcome back po sa Pilinfo TV. At ito nga at pag-uusapan natin ang ang isa sa tumatakbong senador. Ano nga ba ang dahilan ng kanyang pagtakbo? Meron ba siyang panukalang batas ngayon pa lang para isakatuparan kung sakaling siya ay manalo? May mga tumatakbo kasi dyan na wala namang legislative agenda. Walang panukalang batas. Basta lang tumatakbo dahil sikat. At ito nga po at isa-isahin nila yung ilan sa mga panukalang batas ni Pastor Apollo C. Quiboloy. May mga nauna na silang sinabi ng mga legislative agenda, kaya ito ay additional na lang. Okay, panoorin po natin. Sabi at nakakapansin na pareha sila ng stand on anti-corruption issues, si dating Pangulong Duterte at si Pastor Apollo C. Quiboloy. At yan yung isa sa mga main talaga na dadalhin na good governance na mga panuntunan ni Pastor. May bago bang mga panukala na dadalhin ng butihing Pastor sa Senado? Attorney? Oo nga, no? Sa mga nakaraang araw, nabanggit na po natin yung zero corruption na itutulak ni Pastor. Andun yung mga flood control projects. Andun din yung transportation modernization network. At saka ngayon naman po, i-connect natin doon sa nag-text kay ka-partner Admar tungkol doon sa mga pulis. Timing na timing kasi ito nga yung napag-usapan namin ni Pastor kanina, naglahad siya kasi nakausap niya ang isa sa mga police officers doon sa nasaan siya ngayon. Tapos ito po ang inilatag nila, Pastor, ito po yung magiging problema at saka magandang masolusyonan at saka agad-agad si Pastor meron agad na solusyon. So kaya nga sabi pa ni Mayor Duterte, sabi nga niya, 'di ba? Si Pastor ay isang reserva, ang daming alam sa buhay. So agad-agad na bigyan ng solusyon. So kung i-share ko po sa inyo, eto may 3 pong proyekto or mga bills po si Pastor para po sa mga police. First po, yung Local Government Police Authority and Regionalization Act, ito po ay to promote PNP independence. Isa-isahin ko po yan later on po. Pangalawa is the PNP Internal Affairs Enhancement Act to strengthen the internal accountability. And pangatlo po, yung Police Modernization and Resource Act. So para himahimayin po natin yung tatlo, no? Kasi malaki po siya, marami po yung mga contents sa bawat proposed bill na nabahagi na po ni Pastor. Una po, dito tayo sa Local Government Police Authority and Regionalization Act. Kasi po, hindi lingid sa kaalaman natin na yun nga, anong nangyari sa KOJC, di ba? Sa Kingdom of Jesus Christ. Siyempre, naapektuhan po. Nakita po ng buong mundo yon. So, may yung image ng PNP, meron ding nag-question about sa human rights violation. So, at saka, gusto ni Pastor, mahal na mahal ni Pastor mga pulis, di ba? Kahit noon pa man, sinusuportahan niya. Always talaga yan. So, ito po para ibalik natin yung magandang reputasyon ng mga pulis natin. So ito po ang unang-una, yung Local Government Police Authority and Regionalization Act. So ano po ito? Para nga again to promote PNP independence. Okay? So ang gagawin po dito is to transfer police control to local government units. Una yon. Pangalawa, implement stricter regulations against political interference in police matters. So dito po sa transferring police control to LGU, so ngayon kasi nationalized 'di ba? Kumbaga ang may command over the PNP yung either yung presidente or yung DILG. Tapos minsan walang magawa yung mayor o yung gobernador
Lalo na kung andun na sila sa local government, though walang magiging aksyon kasi nationalized ngayon ang PNP. So marami na pong bansa ang nagkaroon ng regionalized po or localized po ang power, ang authority ng PNP. So nakikita ni Pastor, mas okay din po magiging ganon na mismo yung sa local government units ang magkakaroon ng operational and administrative control para sa mga police units. So, attorney, yung mayor na po ang magmamanage ng pulis, ng kapulisan. Advantage din naman ho yan kasi mas may control siya sa peace and security ng kanyang bayan. Importante po yun kasi yung lalo na tinatawag ni Pastor na regionalization of PNP assignments. Kasi pag regionalized na or localized na, ang mangyayari po niyan, hindi na kung saan man na-recruit ang isang police officer, doon na din siya maa-assign. Importante po daw, sabi ni Pastor, yung regionalization. Tama yan, attorney. Kasi kung halimbawa taga isang lugar siya at doon din siya na-assign, kabisado niya yung lugar niya. At saka malapit din siya sa pamilya niya. Mas magiging productive siya. Kasi po, ang nakwento po kay Pastor na problema is minsan po napalayo sa pamilya or minsan po dahil malayo sa pamilya, nag-early retirement sila kasi may dalawang retirement daw yan. May optional at saka mandatory retirement. Yung mandatory retirement nasa 56 years old. Pero yung optional retirement daw po, pag nasa 20 years ka na, nakapagsilbi ka ng 20 years na serbisyo bilang pulis, pwede ka na mag-optional retirement. So ang nangyayari po, maaga po nagre-retiro yung magagaling na ng mga police officers at saka napapalitan lang ng mga bagong pulis. So just imagine, sa every year po, 10,000 ang bagong aplikante. Pero yung mga nagre-retire po, nasa 13,000. Kaya kumbaga, yung bulk ng mga police officers natin ay lumiliit. Kaya po, kung naka-localize tayo, naka-regionalize tayo, hindi na kailangan lumayo ang police officers sa kanilang pamilya, mas ma-assure natin po, kumbaga, mas mag-stay sila. Diba? Mananatili po ang mga police officers sa kanilang mga serbisyo. Di lang po yun ang magiging advantage pag regionalized. Maiiwasan din po natin yung kumbaga may political manipulation. Kasi pag nationalized kasi, ang nagko-control yung nasa taas, sa pinakataas. So yun nga nakwento natin kanina, no? So this time po, pag hindi na nationalized, wala ng political manipulation, mas magiging independent na yung mga police sa kanilang decision making. Lalo-lalo na isa po sa kanilang mandato is to follow orders. So yung kasi depende yan eh. Pag nationalized po, nakikita po ni Pastor na iba-iba kasi yung dynamics ng bawat kultura, ng bawat rehiyon. Diba? Ganun ho kasi yung sa pulisya. They are just following orders. Kung namumuliti kayo yung kanilang PNP chief, di wala silang magagawa. At dagdag ko lang ho kanina, attorney, regarding dun sa napapalayo yung mga pulis dahil na-assign sa ibang lugar, kaya nag-early retirement na lang. Saka mahirap din talaga malayo para na silang nag-a-abroad nun kung from Mindanao mapupunta ng Luzon. Saka imaginein mo, sinisecure nila isang lugar, yung mga pamilya dun sa isang lugar na malayo sa kanila, pero yung sarili nilang pamilya, hindi man lang nila ma-secure. So, mahirap nga naman talaga. Iba ng bawat ethnic group. So, pag localized, regionalized, mas magiging epektibo ang mga pulis sa kanilang serbisyo. At hindi lang po yun. Nakita din po ni Pastor, kasali dyan sa regionalized, importante nga ang localized. Kasi may data po dito si Pastor, sabi nga, nakita niya na, just imagine dito sa ilang barangays ba sa buong Pilipinas na sa I think 46,000 barangays or 42,000 barangays at may 1,489 municipalities. Pero alam nyo ba, ilan lang po ang police outpost sa buong Pilipinas? Nasa 761 po.
So imagine, hindi lahat po ng local government units may sariling police station. Kaya again, in-emphasize po ni Pastor, maganda, attorney, kung magkakaroon ng police outpost man lang bawat barangay para mas safe and we feel safe and secured pag ganun eh. At saka mas magiging mabilis yung response ng kapulisan kapag nandun na sa mismong barangay level. Kasi kung nandun pa halimbawa sa city or sa munisipyo, sa bayan, malayo yung barangay, matagal ang response. Ang localized po or regionalized ng mga police stations kasi with police stations, increase ang police stations, increase ang police visibility, it will deter the crimes. So, tama, attorney. Matatakot din yung mga kriminal na gumawa ng kalokohan kapag alam nilang mayroong police outpost dun sa isang lugar at mahuhuli sila kaagad. Again yung ratio nasa 42,000 barangays, tapos may 761 lang po na mga police stations. So ganun po. Napakalaki pala ng kakulangan sa police outpost. Ang kalaki yung discrepancy. So kaya gusto ni Pastor, hindi lang basta may police outpost, dapat standardized pa. No? Katulad sa Davao, naging example po, kumbaga sa isang police outpost, kumpleto na yan. Yung facility dapat maganda na. May nagkwento po kasi kay Pastor na minsan po may isang local government unit. Depende po kung nasaan po yung mayor. Kunwari, nasa isang distrito siya. So, nandoon yung police station. Pag bagong nahalal na po na mayor, ibang distrito na naman po yung magiging police outpost. So, kumbaga, naging portable, nagiging mobile po yung... Bali, palipat-lipat, attorney, yung police outpost. Hindi na alam ng mga tao kung saan sila tatakbo kung may pangangailangan. Nilang police outpost, which is dapat hindi po, para alam ng tao saan sila pupunta kung meron silang kailangan na tulong galing sa ating mga pulisya. So, hindi lang basta creation ng police outpost ang in-emphasize po ni Pastor, dapat standardized din yung police outpost. Dapat kumpleto na, aside sa mga police personnel, andyan din po yung mga facilities, andyan na yung mga modern technology, yung computers, paano i-communicate yung mga problema, yung mga krimen na kailangan tugunan po ng mga police. At andyan po yung, of course, yung mobile police units. Naging nakatulong din po si Pastor sa mga barangay, di ba? Like Barangay Tamayong. Sinuportahan po ni Pastor galing sa pag-produce po ng mga mobile police units, nun po, at saka yung presence po ng mga police. So, yun po ang naging solusyon ni Pastor para dyan sa independence ng PNP. At saka... Madagdag ko lang, attorney. Kumpara naman dun sa ibang tumatakbo at mga naging senador ngayon, mas qualified naman si Pastor Kibuloy. Una-una, yung KOJC na pinapangunahan niya, milyon ang miyembro. Kumbaga, malaki na yung kanyang... malaki na experience niya sa pamamalakad ng isang komunidad. Parang halos kasing laki na ng municipality yung kanyang pinamumunuan eh. Para na siya mayor doon sa isang maliit na munisipalidad. So, may experience na siya. Maganda rin yung panukalang batas niya na yan na i-boost ang visibility ng PNP. Kasi kapag secured, peaceful yung isang lugar, maraming pupunta dyan para mamuhunan. Hindi mo na kailangan puntahan sa iba-ibang bansa at pilitin na mamuhunan dito sa Pilipinas kung alam nilang secured ang Pilipinas. Ito po, dagdag pa po rito ang addressing the land title issues for police stations. May nakakwento nga din po is actually marami po sa mga naging problema is may nagdo-donate po ng police station or police outpost, pero hindi pala nakatitulo or iba pala yung may-ari ng lupa na yon. So ang nangyari, ibabalik na naman, so magkailangan na naman madi-displace na naman sila, magre-relocate na naman sila. So yun nga, hindi na enough yung ating police outpost. So ang nakikita ni Pastor, instead,
para sa land title issues, para sa ating police outpost, dapat mismo ang gobyerno na ang magbibigay kung saan ba talaga ang maging police outpost at yun po ang magiging, yun po ang talagang solusyon na nakikita ni Pastor para dyan. So aside po dyan, so di ba, ang dami lang, isa pa lang po yun under sa isang bill pa lang. isang bill pa lang yun, pero ang dami na pong scope niyan. Kasi gusto nga ni Pastor, again, i-emphasize yung PNP independence. Kasi dapat makikita talaga, kasi nga, it reflects the Filipino people and also the Philippine as a state, kung gaano po ka galing ang ating police. Ganun din po ang makikita ng international community sa ating bansa. Attorney, may tanong dito. Kapag may peace and security kasi sa bansa natin, maraming gugustuhin dito mamuhunan sa Pilipinas. Si Esmeralda sa South Bend, Indiana. Sabi niya, grabe naman si Pastor. Pulis ang nag-api sa KOJC, pulis pa yung number 1 tutulungan. Ano bang reply mo dito, attorney? Oo nga yun din ang sabi ko, Pastor, believe talaga ako sa love your enemies mo, all-encompassing talaga. Kasi nakikita naman ni Pastor, yung nga, nasa order kasi, binigyan lang sila ng order. Siyempre, yun din yung trabaho nila. Naaawa pa nga si Pastor sa kanila kasi nga walang magawa. Kaya importante daw talaga yung regional. Yun ang nakikita ni Pastor na solusyon Kung regionalized siya, hindi siya nationalized na isang tao lang nagkokontrol sa lahat, so mas maiiwasan natin yung mangyayari uli, yung nangyari po sa KOJC siege. Tsaka matutulungan na rin ba, attorney, yung issue ng kawalan ng kaalaman sa kultura? Kasi may mga pulis tayo from Cordillera. Yes, iba totoo kultura yan. nun. Meron din tayong mga pulis from the Muslim areas in Mindanao. Yes. Iba rin ang kultura nun. So matutugunan ba yon sa panukala ni Pastor, yung Local Government Police Authority and Regionalization Act? Oo nga, isa din sa nakikita yan na masolusyonan ng itong pag-regionalize na. Kasi, yun, like you pointed out, yung iba-iba nga, yung kultura, iba-iba yung paniniwala, iba-iba po yung, kumbaga, yung IP system ng isang lugar, doon sa Luzon, or sa Visayas, or sa Mindanao. Pero pag regionalize na po, for example, sa Region 11, pwede namang i-assign yung nasa Davao de Oro to Davao City or Davao del Sur, pero within Region 11 lang. Para, yun nga, kabisado na nila kung ano yung mga lengguwahe, Bisaya siya, or anong Ilocano ba siya. So, mas madali po yung local knowledge. And hindi lang po yan. Dagdag pa po dyan is maiiwasan din po natin yung lalo-lalo na tinatawag natin na yung mga corruption risk. Bakit corruption risk? Pag malayo po sa kanilang pamilya, so ganun po din. At iniiwasan, yung lalo na naging susceptible po sila dahil wala masyado silang kilala. Pwede akong makapuskit lang dito, kailangan ko ng mga connections, ganun. Pero hindi dito, pag kilala ka na ng komunidad, ito, anak to siya ni Mondehar. So may pangalan na kailangan proteksyonan, pangalagaan. So, yun din po ang nakikita niyan. And aside from that, maiwasan din po yung language barriers at ma-enhance po yung tinatawag nating response time. Pag mabilis po yung response time, lalo na pag may kriminalidad, paano po yun? Kumbaga, kabisado ng isang, pag nasa regionalized, kabisado niya kung saan yung mga secret na mga daanan, yung mga areas kung saan posibleng pupunta, kung may kriminalidad man, at saka mas effective po yung magiging responses ng isang police. And aside from... Mamaya, attorney, kapag doon sa yung lugar kabisado na niya, alam niya rin siguro kung sino yung mga involved sa mga kalokohan. That meron ding enhanced intelligence. Pag lalo-lalo na kabisado nga niya yung lugar na yon at improved retention. Kasi isa sa nakitang problema po, sabi nga ng isang pulis doon, is nalalayo sila sa kanilang pamilya. Galing sila ng Davao, pero andito sila ngayon sa Manila. Although promoted po, malaki nga yung sahod, pero gusto pa rin nila, aron pa rin yung pangungulila sa pamilya. Kaya sabi niya, delikado po kasi nga baka mamaya matukso, di ba? Kasi nga malayo sa kanilang mga asawa. So mas mabuti po talaga na regionalize lang para to protect also their family. Attorney,
Isa sa mga problema na kinakaharap lagi ng mga pulis yung kanilang image, no? Na minsan dati ito yung mga naririnig natin, 'di ba, na hindi sila, kumbaga yung taong bayan pag nandyan ang pulis parang natatakot. Nung pagkaupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, napataas yung magandang imahe ng pulis. Pero ngayon, parang nakikita ulit natin, based na rin sa mga komento, parang bumababa na naman. At doon nga sa latest survey, mas mataas pa ang nakukuhang trust and approval rating dito sa... Ngayong panahon ngayon, nasira ang imahe ng kapulisan dahil sa liderato nila. Mga militar. 'Di ba? Na kung isipin mo, dapat nga itong mga pulis, ito yung mas malapit sa taong bayan kasi sila mismo yung nasa mga komunidad mismo. Meron bang nakita si Pastor kung ano bang pamamaraan para mapanumbalik yung tiwala ng taong bayan na hindi na sila matakot kay mamang pulis? Oo nga, no? So nakita ang problema po dyan is kaya po medyo na-taint po yung reputasyon ng mga pulis dahil sa human rights violation. Para po ma-redeem yung kanilang image is itutulak po ni Pastor yung PNP Internal Affairs Enhancement Act. Ano po yung composition ng Internal Affairs Enhancement Act? Diyan po i-remind ang ating kapulisan tungkol sa rule of law. Importante po yan. Kasi nga as law enforcers, meron po tayong mandato na, di ba, to serve and protect the people. And always sa rule of law po, just to promote order and justice, kailangan po sundin ang batas. Kaya pag, sabi, sundin daw yung order, paano kung naging unlawful at arbitrary ang order? So yun po, ang dapat po sa isang pulis, dapat may mandatory seminar po sila at saka hindi lang once, hindi lang twice, dapat continuous po ang kanilang seminar tungkol sa rule of law. For example lang, yung basic lang na Bill of Rights, the first Article 3, Section 1, it is really mandated by our Constitution to protect the life, the liberty, and property of every individual. So kaya po yan, basic na basic po yan. At saka maraming pong, kompleto po ang ating Constitution about sa Bill of Rights, ano yung mga freedom na kailangan proteksyonan ng ating kapulisan. So yun po, aside doon, dapat i-instill daw po yung strong ethical standards sa bawat kapulisan. So importante po yan kasi again, sila yung may... Tama ho yan, may mga seminar na ikakandak para yung mga matagal ng pulis, marirefresh ulit sa kanila kung ano ba yung mandate nila. Obligasyon, may mandato na pangalagaan, proteksyonan po ang bawat Pilipino. So aside po dyan, para po mapabalik yung tiwala ng kapulisan, is pangalawa po, i-establish po yung Independent Internal Affairs Service. So dito, makikita po natin na, kunwari, merong mga reklamo tungkol sa kapulisan, mag-iimbestiga po yung ating Internal Affairs Service. At meron po si Pastor na natawag na Whistleblower Protection Program. Siyempre, may magre-report na, ano na to, naging abusado na itong pulis na to. Kumbaga, may grave abuse of power and authority na po ito. So, si whistleblower, bibigyan po siya ng proteksyon ng batas na ito at tutulungan din po para yung kung sino man yung nagkasala, kung sino man po yung nag-violate sa rule of law is talagang ma-prosecute and at the same time, ma-penalize para hindi na po gayahin ng ibang kapulisan. So, and lastly po, still under the PNP Internal Affairs Enhancement Act, no, para nga mapabuti uli yung imahe ng ating kapulisan, is magkaroon ng transparent promotion system based on merit and performance. So pag maganda po ang report, ang feedback tungkol sa isang pulis, so yan, pwede siyang, may promotion ba siya, or meron ba siyang incentive na tatanggapin, or pwede siyang i-award po, at makikita po yan ng buong Pilipinas. Isa rin sa mga malimit nating marinig, Attorney Kay, well, nabanggit mo rin ito kanina na minsan kung sino yung malapit sa politiko,
yun yung malimit na napopromote, no? At doon sa mga paunang mga panukalang batas na na-discuss na rin is halimbawa yung mga pagpili sa magiging mga judge, pati yung sa Ombudsman or sa Truth Commission, dapat performance-based talaga siya, no? So kumbaga kung ano yung kanya mga achievements, yun yung may mabigat na dahilan kung bakit siya ipopromote at ilalagay mismo dyan. So sa pamamagitan Hindi pwedeng dahil kakilala lang, ipropromote na. So, maganda rin naman yan. na itong batas na ito, mawawala na rin yung anong tawag doon? Padrino system. Yun pala yung tamang term doon. Padrino system na, oy, may padrino yan. Malakas yan kay kaya madali yang ma-appoint as hepe, o di kaya ay magawing general o kung ano man. Yan yung malimit nating naririnig mismo sa mga nakakausap din natin ng mga police attorney. Tsaka di ba partner, parang dumadaan sa Senate at House yung promotion ng mga general. Sa AFP, may ganun ding sa mechanics. Commission on Appointments. Oo. Oo nga. Kaya beholden sila sa utos ng mga politiko. Itong panukalang batas na ito, magre-resolve din doon sa mga... kasi yun yung naririnig natin sa ibang mga pulis, mas magaling pa ako dyan mas may alam pa nga ako, mas more on operation nga ako. Yan, lang yan kapit ako lang yan dito sa mga ganito. So, sa pamamagitan nito mga panukala na ito, malaking chance. So, mabuboost din yung moral ng ibang pulis dyan kung ganon. Kasi, lumalabas na kapag magandang performance mo, mapropromote ka. So, ma-encourage sila para pataasin pa yung kanilang performance para ma-promote nga. Na mawala na yung mga ganong klase ng sistema, attorney. Totoo nga, no? Isa nga yan sa sinusulong ni Pastor na modernization of governance. Mawala na yung may kapit ka doon, kaya nakuha mo yung promotion. Instead, merit-based, ang performance-based po ang ating promotion. In fact, meron ding inihanda pa si Pastor na kumbaga paano i-assess ang isang government officer or public officer or government employees. Kasali na po doon yung ethical standards mo, yung efficiency mo. So, lahat-lahat po yun, i-rate ka based on your performance or performance appraisal. So, yun din po. To continue, no? Lastly, meron pang isang nakikitang solusyon si Pastor para sa ating mga kapulisan. Ito po yung tinatawag niya na Police Modernization and Resource Act. Alam ko, masisihan po ang ating mga kapulisan pag marinig po ito. Hindi ko masyadong i-detalye, pero overview lang po. Lalong pataasin or bigyan pa ng budget ang police para po sa mga equipment, technology, and training, lalo na po sa mga modernized na mga equipment tulad ng mga mobility assets, firearms and protective gears. Meron pong information technology system, may forensic and investigative equipment, may communication systems kasali na po dyan, at saka yung mga technology integration enhanced training programs. At ito po, alam ko, masisiyan sila dito sa implementing a competitive salary structure. Kasi po, based po doon sa ating na-research, sabi po ni Pastor, sabi nga yan, medyo hindi ganun kalaki yung sahod compared sa mabuwis buhay ang trabaho ng mga kapulisan. So, ang nagiging, just to give you an overview, no, paano nga, at saka kahit yung sa mga government officials po, lalo na sa nakaupo dyan po sa Senado or sa Kongreso, sa paggawa po dapat ng batas, yun kasi yung kanilang responsibilidad, no, as legislators, as lawmakers. Hindi sila yung basta lang nagpo-prosecute na dyan sa Kongreso. So ito po, binibigyan na po kayo ng idea ni Pastor anong magandang gawin, lalo na dito sa ating competitive salary structure. Sabi nga niya, yung mga nagmamagaling nating mga senador at mga kongresista dyan, eto, gayahin na lang ninyo itong proposed bill ni Pastor. Performance-based po yung bonus system. At saka specialized role allowances. Depende po kung meron ka pang specialized na, like for example, cybercrime specialist ka, may extra allowance ka, or may special operations units ka, o investigators and detective ka. Pag specialized yung unit mo, may extra incentive daw po yun. Ito po, maganda pong package na sabi din ng Pastor, magandang may enhanced benefit package po. Ano yung enhanced benefit package? Para po sa health insurance coverage ng lahat po ng mga
ating kapulisan, kasali na po yung mga dependents nila, at saka yung housing loan program para sa kanila with preferential rates for PNP personnel. And isa pa po, may scholarship grants din po para sa kapulisan. Kasi yung mga nakausap nga na Malaking bagay po yung mga yan, lalo na yung scholarship. Saka syempre, yung sa housing. ating mga pulis, no, gusto nilang mag-aral pa, gusto nilang mag-lawyer, gusto pa nila continuing professional education. However, wala nga daw silang enough na budget kasi may pamilya pa sila na kailangan tustusan, no? So, suportahan. So, ito po ang napakagandang package na isusulong ni Pastor na batas para matulungan ang ating kapulisan. At meron po additional, may retirement and pension reform pa, at may technology investment. At lastly, may rational... Oh, mga congressman dyan, gayahin na ninyo yung legislative proposal ni Pastor para pakitang gilas na kayo. Hindi yung pamumulitika ang inuuna nyo dyan sa Quadcom. Tuloy. Penalization of allowance kung saan para depende kung ano yung allowance ba, depende ko sa standard or cost of living sa isang rehiyon, yun din po ang ibibigay sa iyo na kaukulang allowances. So kumbaga kung ano yung specialty mo, doon ka talaga mailalagay, no? Hindi yung SWAT ka, doon ka magmando sa traffic. 'Di ba? Yung mga ganun, 'di ba? Sayang yung pinag-aralan mo, 'di ba? Hindi naman natin sinasabi na yung mga walang specialty, pero yun nga yung kanilang i-train, hindi sila napunta sa tamang basket kumbaga. At least mabigyan mo pa ng more dignity doon sa mga pulis natin kasi alam natin ang imahe nila mas mabuboost yung moral na magtrabaho kapag kung ano yung pinag-aralan niya, kung ano yung course niya, ma-apply niya doon sa trabaho niya sa PNP. Merong isang pulis na nakakagawa ng kasalanan, napapahid yan sa buong organisasyon na agad. Yan yung isa sa mga disadvantage siguro, attorney, kung national or centralized yung sistema ng pulis natin. Kasi kung halimbawa, kagaya sa Amerika, wala na, decentralized yan sila Yes. Halimbawa, LAPD. So, merong pulis doon, LAPD lang talaga yun. So, hindi mo siya pwedeng ipahid sa lahat ng mga police organization kasi may kanya-kanya silang pamamaraan din sa pagpupulis. Oo nga. Pero in addition also, no, although regionalized na yung proposal ni Pastor, sabi niya, andun pa rin yung national oversight na function. Siyempre, andun si NAPOLCOM to oversee, mayroong bang kakulangan dyan sa facilities dyan, sa personnel nandyan, or how about sa standard? Dapat talaga same yung standard. Hindi porket andun ka sa pinaka-remotest barangay, hindi mo na mamimit yung standard ng excellence ng isang police na talagang ini-implement doon sa mga metro cities. So, yun. May nagtatanong dito, attorney, no? Isang police. Meron ba daw doon sa Internal Affairs Enhancement Act ni Pastor, yung sa training and delivery, yung palaging spiritual and moral reformation ng mga pulis? Yes. Importante nga yan, no? Hindi lang, na-emphasize ko kanina about sa rule of law na ituturo natin para nga, again, para yung kanilang mabalik uli, yung kanilang reputasyon na, kasi sabi nga ni Pastor, what commands respect is May balik ko yung reputasyon nila na nawala ngayon dahil sa existing administration. Yung pagiging respectful mo sa kapwa, yung serbisyo mo sa kapwa, yung pagiging matulungin mo sa kapwa. Kung wala po yung moral aspect, spirituality aspect, mahirap gawin yon. So kaya, aside doon sa rule of law na ituturo, andyan din po yung ethics and community relations na i-instill po sa kanila. Again, yun yung duty nila, yun yung mandate nila. Okay, they will not use their weapon, their uniform to terrorize or to harass any individuals, but instead, gagamitin yan nila to protect the innocent individuals. And of course, they will be fighting against the criminals only, ha? Pero yung mga law-abiding citizens, may responsibilidad sila na proteksyonan. Kumbaga, regular itong gagawin. Kasi, meron akong kasi matagal din akong naging... Saka malaking factor ho kasi yung leadership. Kung weak ang leader,
maingganyo lalo yung mga pulis na gumawa ng kalokohan kasi alam nilang weak yung leader eh. Reporter sa Krami, isa sa mga lagi kong naririnig, yung pag-recruit nila, minsan matitinuyan sila kasi dumaan yan sila sa neuropsychiatric test. Pero once na nandoon na sila sa mismong sistema, minsan doon sila nahihikayat na In short, kinakain sila ng sistema. gumawa ng kasamaan. Kaya needed na always talaga na gawin yung mga ganun na parang remind sa kanila na ito yung inyo pong mandato. Ito po ang dapat ninyong taglayin. Kasi minsan, kung isang beses lang na nagagawa, makakalimutan eh. Yan yung isa sa mga problema. Saan ba talaga dapat bigyan ng pansin? Yung sa recruitment or doon sa habang nasa pulis na siya, nasa organisasyon na siya, kung saan ba talaga yung medyo problema dyan. So at least matutugunan na dyan, Attorney Kay. Oo nga, no? Katulad nga ng binigay ko na datos kanina, marami po ang umaalis, kumbaga they avail the optional retirement, konti lang yung applicants, so kulang na po tayo ng mga skillful, well-equipped, mga PNP personnel, train na naman tayo ng bago. So kailangan po talaga yung training nila before, during, kumbaga mandatory po ang gagawin. Kasi nga, law enforcer sila, paano ba ipapatupad ang isang batas or paano ba magiging proteksyonan ng isang batas na hindi mo naman alam kung ano yung batas. So, kailangan talaga na ipaalala sa kanila ito. Kailangan po ng continuing skills development and training through seminars. Pwede, araw-araw, di ba? Attorney, yung problema naman sa, halimbawa, alam niya na ito yung tama, pero dahil utos ng leader niya, kaya hindi niya ginawa. Meron bang nakikitang solusyon si Pastor talaga na instill na pwede kang manindigan? Pwede kang manindigan na suwayin yung leader mo kasi naniniwala ka na sa batay sa napag-aralan mo ay yan talaga ay illegal. Ito, maganda yung tanong. Kasi siyempre, ang pulis, lalo na sa mga lower rank, susunod lang yan sa higher rank. Ito, tingnan natin kung may legislative agenda ba si Pastor dito. Safe siya. Hindi siya kasi yung nag-utos sa kanya, hindi siya sinunod. Baka i-floating status siya. Yung mga ganun na mga insidente. Para may panindigan at hindi matakot, may kasasandalan yung isang pag hindi sumunod, baka from Mindanao, itapon naman sa Luzon. Nanindigan ng pulis. So yan, no, magandang diskusyon yan. Kasi yun nga, ang nangyari, may president yan eh, may nangyari nga, di ba, na-experience natin yan. Tinanong ko din si Pastor yan, anong take mo doon, Pastor? Kasi ang always sinasabi nila, may order kasi. Ang sabi ni Pastor, kaya po, isa po yan sa mga policies ng PNP, pag ginawa mo yung order but with grave abuse of authority, hindi ka bibigyan or susuportahan ng legal ng PNP. Anong ibig sabihin nun? Kasi sabi ni Pastor, kaya ka, although may order ka, binigyan ka ng order, for example, hulihin mo, ito, may warrant of arrest. Pero dapat gawin mo in accordance to law. Okay? Hindi porket hulihin mo, gagawin mo lahat, sisirain mo na, 'di ba? Mag-excavate ka na doon, 'di ba? Mag-occupy ka na doon. Hindi pwede magiging minero ka na, hindi. Magiging minero. Hindi pwedeng ganoon. May order ka, so ito yung order, serve the warrant of arrest, makipag-usap ka doon na ito po ang maging kailangan po namin ang mga taong ito, kailangan po nilang i-serve, kailangan po nilang mag-surrender. So, maayos po na pag-uusap. Kasi according pa rin sa nakalagay sa batas. Di ba? Pero kung mag-violate ka, mag-grave abuse ka, mali yun. Kaya, yung police, yung PNP, hindi ka bibigyan ng legal support. Kaya ang iba po, ang nangyayari, pocket money yun nila. Punta ng Davao, kung may kaso silang kinakaharap ngayon, sila na po ang gumagastos. So, yun po ang reminder sa ating mga kapulisan, no? Kahit po may order, I think it's a silent rule or understandable na po yun, na kaya po hindi tayo bibigyan ng legal support kung nag-violate tayo or masyadong yung grave abuse of authority or grave abuse of your discretion,
Kasi po, although may order, still follow the law. No one is above the law. So, ganun po. May tanong dito, attorney, si Vilma Ahero ng Dubai. Hihigpitan ba daw ni Pastor kasama sa panukala yung BMI? Marami daw kasing mga pulis na hindi BMI, body mass index. May mga obese na pulis, mga malalaki ang tiyan. Paano pa makakahabol ng kriminal yung mga ganyan? Ito, tuloy. na raw makatakbo at makaresponde. Dahil bumigat eh. Buti di ako nagpulis. Ako din. No? So kasali niyan, package na rin yan, no? Kasi nga, lalo na magiging nila, di ba? Responsibilidad Correct. nila, di ba? Siyempre, to protect the Filipino citizens. Yung nga, pag may kailangang emergency o respondehan nyo doon, dapat talaga very well fit, physically fit ang ating mga kapulisan. Nakita ko rin dito yung isa sa mga gamit na dapat present na gusto ni Pastor, itong mga body-worn cameras. Kasi halimbawa sa Estados Unidos, malaking tulong nito. Maraming mga pulis ang nasisibak sa serbisyo dahil lang dito sa mga body-worn cameras na ito. Kasi hindi sila pwede makapagsinungaling eh. Natitrace nila sa central kung saan man itong mismong server nitong kahit na magsinungaling sila kasi obligado sila na mag-on at mabibigyan ng protection, hindi lang yung mga possible biktima ng pang-aabuso nito mga pulis, mismo na rin yung mga pulis. O, tingnan nyo, tama yung ginawa ko na procedure. At mula dito, mapag-aaralan din nila, Attorney Kay, kung meron pa bang mga pagbabago sa kanilang mga police procedure, batay sa mga reaksyon doon sa kanilang mga pupuntahan, lalo na sa mga civilian na Attorney Kay. Oo nga. Maganda yan kapag lahat talaga may body-worn camera para yung police, magiging aware din siya na pag gumawa siya ng kalokohan, nandun na mismo yung ebidensya sa body-worn camera. So, hindi sila gagawa ng kalokohan. Hindi nila maiisip yan kapag may body-worn camera. Yung actually, ginagamit na yan ngayon, no, ng mga kapulisan. May body-worn camera sila, lalo na pag may mga police operation. Yung nga, protection, hindi lang ng mga kapulisan, pati na rin po ng mga sibilyan. Pero mas lalo pong ma-enhance yan pag regionalize po talaga. Like I said, di ba, yung datos, 42,000 barangays, pero 760 lang po yung mga police station. Kung lahat po ng barangays, meron pong kasali na doon, yung police outpost, meron pong police, meron pong mobile unit, meron na din po yung mga body-worn cameras, yung pagkumpleto na po yun, siguradong lalo mapapababa na po ang kriminalidad sa ating bansa. Partner MJ, meron ka pang karagdagan? At maganda itong mga panukala ni Pastor. Siguro, Attorney Kay, huling mensahe na lang sa ating mga kababayan, lalo pat talagang makikita mo sa bill na ito yung love. Sa PNP pa lang ito ha. Yes. Hindi pa ito kasama yung AFP kasi yung Correct. pinaka-latest ngayon na balita sa AFP, babawasan yung sa modernization program nila. Nako po. Ang tapang Naku, imbis na dagdagan ng budget sa modernization, nabawasan pa pala. Paano na? natin doon sa South China Sea tapos babawasan mo yung modernization, hindi nagtutugma. Pero ito, balikan lang natin na Attorney Kay. Actually, may nasabi na si Pastor na magiging solusyon dyan. Pero another Yan yung discussion. abangan nila. Oo, yan yung Another abangan night na nila. naman ng Ang discussion. ganda po Yan, abangan natin yung regarding doon na panukalang batas. na naisip ni Pastor na maging kumbaga solusyon dyan tungkol sa AFP modernization. So, yun po. So, ito, Nakikita naman nila yung modernization doon sa Davao. Yung police doon talagang complete ang equipment. Siguro ganun din ang gusto nila mag-equipment sa buong bansa or mas high-tech pa. yung bill na partner, love your enemy. Hindi naman natin enemy yung pulis. Tama. Paano Pero- sila maging professional? Pero Ayan. So, hanggang dito lang ho muna. Abangan ho natin yung additional pa ng mga panukalang batas ni Pastor Kibuloy. Kung di pa ho kayo nag-subscribe, pakiclick na po ang subscribe, hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating bagong uploads. Salamat po.